Ang araw na yon ay puno ng pangako at pangamba. Hawak ang maliit na bagahe, huling yumakap si Nerissa sa kanyang ina. "Mag-iingat ka, anak. Magtagumpay ka sana." Bilin ng kanyang ina, ang tinig ay nanginginig sa pag-aalala. Isang mapait ng ngiti ang isinagot ni Nerissa, kasabay ng pangakong magpapadala ng pera para sa gamot nito. Bawat hakbang palayo sa kanilang munting kubo ay isang hakbang patungo sa hindi tiyak na bukas sa malaking syudad ng Maynila. Pagdating niya sa lungsod, tila napalitan ang lahat ng kanyang nakasanayan. Ang mga gusaling matatayog na humahampas sa langit, ang mga sasakyang walang tigil na dumadaloy sa kalsada, ang ingay at dami ng tao. Lahat ay bago at nakabibigla. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang Villa Montemayor, isang dambuhalang mansyon na bumubulong ng yaman at kapangyarihan. Ito ang kanyang bagong mundo bilang kasambahay. Sa kanyang unang araw, sinalubong siya ng malamig at formal na pagtanggap. Si Don Lucian Montemayor, ang mayamang investor na tila laging may mabigat na iniisip, ay nagbigay lamang ng maikling instruksyon bago bumalik sa kanyang pagpupulong. Pagkatapos ay si Rafaela Vergara, ang kanyang fiancé, isang kilalang modelo na kayang bumihag ng atensyon sa isang iglap. Ngumiti ito ng matamis, ngunit sa mga mata nito'y tila may ibang binibigkas. Isang pagtingin na nagpapahiwatig ng distansya at marahil ng pagmamataas. Nararamdaman ni Nerissa ang bigat ng kanyang tungkulin at ang kapaligiran ng lugar na ito'y tila bumabalot sa kanya ng pangamba. Habang inaayos ang maluwag at marangyang silid ng magkasintahan, hindi sinasadyang natabig ni Nerissa ang isang maliit na kahon mula sa ibabaw ng vanity table ni Rafaela. Nahulog ito at bumukas. Nagkalat ang mga laman nito sa mamahaling alpombra. Isang pregnancy test kit na may 2 pulang guhit, ilang piraso ng birth control pills at isang reseta para sa gamot na hindi niya kilala. Napasiningap si Nerissa. Ano ang ibig sabihin nito? Di katamnan. Ang mga bagay na natuklasan niya sa kahon ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Nerissa. Hindi niya mapakali. Sa bawat paglapit niya sa silid ni Rafaela, tila mas lumilinaw ang mga detalye ng kanyang napansin. Kinabukasan, habang naghahain ng almusal, napansin niya ang pamumutla ni Rafaela at ang paminsan-minsang paghawak nito sa kanyang tiyan. Nang magtungo ito sa banyo, narinig niya ang mahinang pagduwal. Gayunpaman, paglabas nito, bumalik ang pilit ng ngiti sa labi. Tila walang nangyari. "Magandang umaga, Don Lucian." Bati ni Rafaela. Ang tinig ay bahagyang mahina. "Rafaela, mukhang hindi ka maganda ang iyong pakiramdam." Tugon ni Don Lucian. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. "Ay hindi. Medyo masama lang ang aking simula ng umaga. Siguro dahil sa bagong timpla ng kape." Mabilis na paliwanag ni Rafaela. Sabay abot ng kamay kay Don Lucian. Nasa likod lamang si Nerissa, nagmamasid. Naroon ang kanyang tungkulin, ang paghahain at paglilinis. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa kakaibang direksyon. May mali. Bakit pagkatapos ng positibong pregnancy test, tila umiiwas ito sa posibilidad na magbuntis? At bakit niya nakita ang mga birth control pills? Nang magkaroon ng pagkakataon, sinubukan ni Nerissa na lumapit kay Rafaela habang ito'y nag-iisa sa kanyang silid. "Ma'am Rafaela, okay lang po ba kayo? Kanina po kasi." "Nerissa, huwag ka nang mangialam sa hindi mo dapat alalahanin." Mariing sabi ni Rafaela. Ang dating matamis na ngiti ay napalitan ng lamig. "Gawin mo na lang ang trabaho mo. Mas mabuti para sa'yo." Ramdam ni Nerissa ang tensyon sa hangin. Ang babalang iyon ay hindi lamang simpleng paalala. Ito'y isang pahiwatig na may malalim na sikreto, ang Villa Montemayor. Isang sikretong hindi niya dapat malaman. Nang maglilinis siya ng basurahan, sa silid ni Rafaela, muli niyang nakita ang isa pang nakatagong birth control pill. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay unti-unting nahahaluan ng takot. Maya-maya,
Habang naglilinis siya malapit sa balkonahe ng sala, narinig niya ang mahinang usapan sa telepono ni Rafaela mula sa hardin. Bagamat hindi niya marinig ang lahat, ang mga salitang hinihinala na niya, kailangan nating magmadali. At ang pagbanggit ng pangalang Hector ay sapat na para patindig ang balahibo niya. Sino si Hector? At sino ang tinutukoy ni Rafaela na nahuhuli na sila? Hindi na napigilan ni Nerissa ang lumalalim na paghihinala. Kailangang malaman niya ang katotohanan. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang konsensya at ang lumalaking pangamba para sa posibleng panloloko ay nagtulak sa kanya. Sinimulan niyang pagmasdan ang bawat kilos ni Rafaela, lalo na kapag ito'y nag-aakalang walang nakakakita. Isang hapon, habang si Don Lucian ay nasa isang mahalagang business meeting, nagkunwari si Nerissa na naglilinis ng isang guest room malapit sa opisina ni Rafaela. Naghintay siya hanggang sa lumabas si Rafaela, tila may pupuntahan. Maingat na pumasok si Nerissa sa silid ng ginang. Mabilis niyang binuksan ang mga drawer at cabinet. Sa bandang huli, sa ilalim ng isang tumpok ng mga designer na damit, natagpuan niya ang isang malaking shopping bag mula sa isang maternity boutique. Naglalaman ito ng mga damit na pangbuntis, mga blusang maluwag, mga palda na elastic ang baywang. Ngunit sa ibaba nito, naroon ang ilang disposable na pregnancy test kits. Sa pagkakataong ito, lahat ay nagpapakita ng negatibong resulta. Paanong nangyari to? Bulong ni Nerissa sa sarili. Positibo ang una niyang nakita, ngunit ang mga ito'y negatibo. At bakit may mga damit pambuntis kung hindi naman siya buntis? Habang iniisip ito, biglang pumasok si Rafaela, halatang nagmamadali. Mabilis itong umupo sa harap ng kanyang vanity table, kunwari nag-aayos ng buhok, ngunit halatang gulat na may tao sa silid. Sa sandaling iyon, nahagip ng mata ni Nerissa ang isang maliit na notebook na nakatago sa isang drawer na bahagyang nakaawang. Sa ibabaw nito ay may pangalang nakasulat, Project Nightingale. Hindi niya mabasa ang laman dahil nagmadali siyang lumabas, ngunit ang imahe ng pangalang iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Nang hapong iyon, habang naghahanda ng merienda sa kusina, nakita niyang nag-uusap ng lihim sina Rafaela at ang binatang si Hector, ang kapatid na bunso ni Don Lucian na madalas bisitahin ang kanilang villa. Ang tono ng kanilang pag-uusap ay tensyonado. Naririnig ni Nerissa ang ilang mga salita tulad ng delikado. Oras na at huwag kang mag-atubiling gawin ito. Nang mapansin siya ni Hector na nakatingin, agad na tumahimik ang dalawa at nagbigay ng malamig na tingin. Ramdam ni Nerissa ang bigat ng mga pangyayari. Ang mga nakatagong damit, ang magkasalungat na resulta ng pregnancy test, ang mga lihim na pag-uusap ni Rafaela at Hector. Lahat ng ito'y tila nagtuturo sa isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot, ngunit ang determinasyon na malaman ang buong katotohanan ay mas lalo pang tumibay. Hindi niya alam kung ano ang Project Nightingale, ngunit sigurado siya na ito'y may kinalaman sa madilim na sikreto ng pamilyang Montemayor. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi maiwasang mapansin ni Don Lucian ang ilang maliliit na bagay na tila hindi tugma. Ang madalas na pagkakasakit ni Rafaela, ang tila pag-iwas nito sa ilang social gatherings na dapat ay kasama siya, at ang paminsan-minsang pagiging malayo ng isip nito. Alam niyang malapit si Rafaela sa kanyang kapatid na si Hector, na madalas ding dumalaw sa kanilang mansyon. Ngunit sa pagbisita ni Hector ngayong linggong ito, tila may kakaibang aura ang nababalot sa kanilang dalawa. Habang nagpupulong sila sa study, na unang pumasok si Hector, umupo ito sa tapat niya, may daladalang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Kumusta kapatid?" panimula nito. "Nakikita kong masaya ka. Mukhang ang lahat ay maayos para sa inyo ni Rafaela." "Oo naman," sagot ni Lucian. Hindi nawawala ang tingin sa papeles sa kanyang harapan. "Siya na ang aking makakasama habang buhay." "Maganda yan."
sabi ni Hector. Ngunit may bahid ng kakaibang tono sa kanyang boses. Pero Lucian, sigurado ka ba? Minsan, ang mga bagay na mukhang perpekto ay may mga lihim na itinatago. Alam mo naman, sa mundo ng negosyo, ganyan talaga. At sa mundo ng pag-ibig, mas komplikado pa. Bahagyang napakunot ang noo ni Lucian. Ano ang gusto mong iparating, Hector? Wala naman. Mabilis na sabi ni Hector. Itinaas pa ang kanyang mga kamay na tila wala siyang masamang intensyon. Nais ko lang naman na maging handa ka sa anumang mangyari. Alam mo naman, hindi lahat ay tapat. At si Rafaela, alam mo naman, siya'y isang modelo, sanay sa mga ipakita. Ang mga salitang yon ay tila nagtanim ng maliit na binhi ng pagdududa sa isipan ni Lucian, ngunit agad niya itong pilit na binura. Hindi niya hinahayaang masira ng anumang pagdududa ang kanyang relasyon kay Rafaela. Ngunit hindi niya mapigilan ang mapansin ang kakaibang tinginan ni na Rafaela at Hector nang magkasalubong sila sa hallway pagkatapos ng kanilang pag-uusap. May hindi malaman na koneksyon sa pagitan ng dalawa na nagpaparamdam kay Lucian ng bahagyang pagkabalisa. Tila ba mayroon silang sariling mundo? Isang mundong hindi niya lubos maunawaan. Samantala, sa kanyang paglilinis sa labas ng kusina, nakita ni Nerissa ang bahagi ng pag-uusap na yon sa pagitan ng magkapatid. Napansin din niya ang mabilis at tila lihim na pagpapalitan ng tingin sa pagitan ni Rafaela at Hector pagkatapos nilang makita siya. Ang mga mata ni Hector ay tila nanlilisik sa kanya, isang tingin na nagpapahiwatig ng panganib. Mas lalo siyang nakaramdam ng takot, ngunit kasabay nito, mas lalo rin siyang naging determinado na alamin ang katotohanan sa likod ng mga aninong gumagala sa Villa Montemayor. Ang mga mata ni Hector, hindi iyon malilimutan ni Nerissa. Tila ba isang hayop na natitisod ang kanyang binata, handang manakit anumang oras. Alam niyang siya na ang susunod na target. Ang mga pahiwatig, ang mga lihim na pag-uusap, ang lahat ng ito'y tila nagtuturo sa isang mas malaking plano. At siya ay tila napapasama. Isang hapon, habang abala si Nerissa sa paglalaba sa likod bahay, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa numero ng ospital sa kanilang probinsya. Urgent? Kailangan na ng malaking halaga para sa operasyon ng iyong ina. Napahawak siya sa dibdib. Nanlumo. Kailangan niya ng pera. Agad-agad. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Habang naguguluhan siya, hindi niya napansin ang paglapit ni Hector mula sa hindi niya nakikitang direksyon. Tila ba may kung anong ibinulong ito kay Rafaela na naghihintay sa may bandang pinto ng hardin. Pagkatapos, naglakad papalapit si Hector sa kanya. May daladalang ngiti na mas malamig pa kaysa sa simoy ng hangin. Nerissa, tawag nito. Mukhang may problema ka. Siguro makakatulong ako. Napatitig lamang si Nerissa sa kanya, hindi makapagsalita. Alam mo, may napulot akong hikaw kanina. Sabi ni Hector, itinuro ang isang mamahaling hikaw na nakapatong sa maliit na mesa malapit sa mga halaman. Mukhang napakapamilyar. Hindi ba't kay Ma'am Rafaela yan? Bago pa man makasagot si Nerissa, biglang lumitaw si Rafaela mula sa pintuan, mukhang galit at nag-aalala. Akin yan! Paano napunta yan dito? Sigaw nito, sabay tingin ng masama kay Nerissa. Ma'am, hindi ko po alam. Sumpa ko. Nanginginig na sabi ni Nerissa. Huwag ka nang magsinungaling. Giit ni Rafaela. Lumapit kay Nerissa at tila hinahalughog ang bulsa nito. Pagkatapos ay humarap siya kay Hector. Nakita mo ba siya? Baka siya ang kumuha. Hindi ko alam, Rafaela. Pero nung inayos ko ang mga halaman dito, nandyan na yan, sabi ni Hector, na tila nagsisisi pa. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Nerissa, na tila ba nang huhusga. Sa puntong yun, pumasok si Don Lucian, na tila narinig ang ingay. Anong nangyayari dito? Tanong nito.
Ang tinig ay puno ng pagtataka at pagkadismaya. Don Lucian, nagsimulang magsalita si Rafaela. Ang tinig ay nanginginig. Mukhang, mukhang ninakaw ni Nerissa ang hikaw ko. Nakita ni Hector na nandito lang sa mesa. At pagkatapos ay nakita niya itong nasa kanya. Napatitig si Don Lucian kay Nerissa. Ang mukha nito ay biglang nagbago mula sa pagtataka patungo sa malalim na pagkadismaya at galit. Nerissa, totoo ba yan? Hindi makapagsalita si Nerissa. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang hikaw na yon, alam niyang hindi iyon ang tunay na problema. Ito ay isang patibong. Ang mga mata ni Don Lucian. Hindi niya kailanman nakita ang ganoong tingin sa ginoong yon. Puno ng pagkadismaya, pagtataksil, at galit. Para bang ang lahat ng tiwala na ibinigay sa kanya ay biglang naglaho na, parang bula. Nerissa, muling sabi ni Don Lucian, ang tinig ay malamig at matigas. Hindi ko inaasahan ito sa'yo. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ang isusukli mo? Hindi po. Hindi ako ang kumuha niyan. Halos pasigaw na, sabi ni Nerissa. Luha ang pumipilipit sa kanyang lalamunan. Don Lucian, pakiusap. Pakinggan niyo po ako. May kailangan po kayong malaman. Hindi po ako magnanakaw. May mas malaking plano silang ginagawa. Ngunit tila bingi si Don Lucian sa kanyang mga salita. Si Rafaela ay umiiyak na, habang si Hector naman ay nakatayo lamang doon, tila nasiyahan sa tanawin, ang mga matay naglalaro ng tagumpay. Sapat na! Sigaw ni Don Lucian. Hindi ko na kailangan pang marinig ang iyong mga kasinungalingan. Lumayas ka sa aking harapan. Ngayon din. Isang malamig na kirot ang gumapang sa puso ni Nerissa. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Ang trabaho, ang pag-asa na makatulong sa kanyang ina, ang kahit munting pagkakaibigan na nabuo niya sa lugar na ito. Lahat ay nawala sa isang iglap. Naramdaman niya ang pagbuhos ng kanyang mga luha, hindi lamang dahil sa paratang, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Dahan-dahan, tumalikod siya. Bawat hakbang palabas ng mansyon ay tila isang pagtalikod sa lahat ng kanyang pinangarap. Nang makarating siya sa gate, tumigil siya. Tiningnan niya ang malaking Villa Montemayor sa huling pagkakataon. Ang kanyang puso'y puno ng sakit, ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang maliit na tinig na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Nang makalayo na siya sa mansyon, agad niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi siya magnanakaw. At alam niyang mayroong mas malaking masamang nangyayari. Naalala niya ang mga ebidensyang kanyang nakuha noon. Ang mga litrato ng maternity clothes. Ang mga reseta. Ang mga nabanggit na pangalan sa mga usapan. Sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada, humugot siya ng lakas. Huminga ng malalim at isinulat ang isang email. Ang pinadala niya ay ang lahat ng ebidensyang kanyang naipon, kasama ang isang maikling paliwanag tungkol sa posibleng panloloko ni na Rafaela at Hector sa pamilya Montemayor. Ang pinadalhan niya? Si Mr. De Leon, ang pinagkakatiwalaang financial advisor ng pamilya Montemayor, na nakuha niya ang contact details mula sa isang business card na napulot niya sa opisina. Nagpadala siya ng anonymous email, umaasang ang katotohanan ay makakarating sa tamang tao. Pagkatapos ipadala ang email, napasandal siya sa upuan, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit ito na ang kanyang huling pag-asa. Sa kabilang banda, ilang sandali matapos matanggap ang email, binuksan ito ni Mr. De Leon. Habang binabasa niya ang mga attachment at ang maikling sulat, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Isang serye ng mga kalkulasyon at mga pangalan ang nabunyag na tila ba isang malaking sindikato ang nagaganap sa loob mismo ng kumpanya. Napahawak siya sa kanyang noo. My goodness! What is this? Bulong niya sa sarili. Ang mga ebidensyang ito, kung totoo,
ay mas malala pa sa inaakala niya. Ang mga salita ni Mr. De Leon ay parang mga suntok sa sikmura ni Don Lucian. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa sa study. Ang dating mahinahon niyang mukha ay puno na ngayon ng pagkabigla at hindi makapaniwalang ekspresyon. Nasa harap niya ang mga dokumento at mga financial reports na inihanda ng kanyang pinagkakatiwalaang financial advisor. Don Lucian, sabi ni Mr. De Leon, ang tinig ay seryoso at may bigat. Batay sa mga ebidensyang ito at sa impormasyong ipinadala sa akin, mukhang may malaking sabwatan na nagaganap sa loob ng Montemayor Holdings. Hindi makapagsalita si Lucian. Pinagmasdan niya ang mga numero, ang mga listahan ng transaksyon na tila walang katuturan noong una. Ngunit ngayon, sa tulong ng paliwanag ni Mr. De Leon, nabubuo ang isang madilim na larawan. Ang mga investment opportunities na ipinakilala ni Hector, ang mga transaksyon na tila kakaiba, ang pinagmulan ng pondo at ang mga kumpanyang konektado kay Rafaela. Lahat ay tila nagtuturo sa isang malawakang money laundering scheme at posibleng pag-aagaw ng kontrol sa kumpanya. Hindi ko magawa yan, bulong ni Lucian. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko alam ang tungkol dito. Alam ko po, Don Lucian, sabi ni Mr. De Leon. At base rin sa mga nakalap naming impormasyon, mukhang si Ginoong Hector ang utak nito at si Ginoong Hector din ang gumamit kay Ma'am Rafaela. Ang pagbubuntis niya, mukhang bahagi lamang niya ng plano para mas mapabilis ang pagkontrol sa assets at para mas magmukhang lehitimo ang lahat sa paningin mo. Biglang naalala ni Lucian ang mga sinabi sa kanya ni Hector noon, ang mga paalala tungkol sa komplikasyon ng pag-ibig at ang mga lihim na itinatago. Naalala rin niya ang mga pag-aalinlangan na naramdaman niya, ang mga kakaibang kilos ni Rafaela. At higit sa lahat, naalala niya ang mga huling salita ni Nerissa bago ito paalisin. Hindi po ako magnanakaw. May kailangan po kayong malaman. Ang mga salitang iyon, ang kanyang pagpipilit na siya ay inosente. Ang kanyang determinasyon na sabihin ang isang bagay na mahalaga bago ito umalis. Nerissa, bulong ni Lucian. Ang pangalan ng dating kasambahay ay lumabas sa kanyang mga labi na may halo-halong pagsisisi at pagkamulat. Siya ang nagpadala sa iyo ng impormasyon? Tumango si Mr. De Leon. Mukhang gayon nga, Don Lucian. Sa pamamagitan ng anonymous email, ang buong katotohanan, ang lahat ng ebidensya laban kina Ginoong Hector at Ma'am Rafaela. Nandito. Tumingala si Lucian sa kisame. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa galit at sa masakit na katotohanan. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Pinatalsik niya ang isang taong nagsasabi ng totoo, isang taong nagbabala sa kanya. Habang siya naman ay nalilito sa kasinungalingan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang pagiging abala at ang kanyang pagiging kampante sa panlabas na anyo ay nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Hector, sabi ni Lucian, ang kanyang kamao ay bumagsak sa mesa. Rafaela, hindi ko akalain na naaabot sila sa ganito. Tumingala siya kay Mr. De Leon, ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng determinasyon. Mr. De Leon, kailangan nating kumilos, agad-agad. Ihanda ninyo ang lahat. Magkakaroon ng pagpupulong. Kailangan kong maharap sila. Kailangan kong malaman ang buong lawak ng kanilang panloloko. Sa wakas, nauunawaan na ni Don Lucian ang tunay na larawan at hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan sa kanyang tahanan at sa kanyang kumpanya. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang mga kamera ay handa ng kumuha ng litrato. Nasa gitna siya ng entablado, sa isang grand ballroom na puno ng mga kilalang personalidad, mga negosyante, at syempre, ang mga miyembro ng media. Ito na ang pinakahihintay niyang sandali. Ang pag-aanunsyo ng kanyang pagbubuntis kay Don Lucian,
Isang hakbang na magpapatibay sa kanyang posisyon bilang susunod na Mrs. Montemayor at magbibigay sa kanya ng mas malaking control sa yaman ng pamilya. Nakangiti si Rafaela. Ang kanyang gown na seda ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Nasa tabi niya si Don Lucian na tila proud na proud sa kanya, bagamat sa mga mata nito'y may bahid ng pagod na hindi niya pinansin. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Hector na kumindat sa kanya. Isang senyales na tapos na ang lahat. Ang kanilang Project Nightingale ay malapit ng magtagumpay. Mga minamahal kong kaibigan, mga kasamahan. Simula ni Rafaela, ang kanyang boses ay malambing at puno ng kumpiyansa. Nandito tayo ngayon upang ipagdiwang hindi lamang ang paglago ng Montemayor Holdings, kundi pati na rin ang isang bagong yugto sa aking buhay at sa buhay ni Don Lucian. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti siya kay Lucian na tila nahihikayat ng kanyang palabas. Sa mga nakalipas na buwan, patuloy niya, mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal at suporta ni Lucian. At ngayon, nais kong ibahagi sa inyong lahat ang isang napakasayang balita. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Don Lucian, hindi kasama si Rafaela, kundi kasama si Mr. De Leon. Ang kanilang mga muka ay seryoso at ang atmosfera sa loob ng silid ay biglang nagbago. Tumigil ang palakpak. Lumapit si Don Lucian sa gitna ng entablado, sa tabi ni Rafaela. Ngunit imbes na yakapin ito, tumayo siya sa harap nito, nakaharap sa mga bisita at sa media. Sandali lamang po, sabi ni Don Lucian. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng awtoridad. Bago natin ipagpatuloy ang pagdiriwang, nais kong ilahad ang isang mahalagang bagay. Napatingin si Rafaela kay Hector. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Hindi ito ang plano. Mr. De Leon, pakiusap. Utos ni Lucian. Lumapit si Mr. De Leon. Hawak ang isang folder. Magandang gabi sa lahat. Panimula niya. Sa pagtutulungan ng aming security team at matapos ang masusing investigasyon, natuklasan namin ang isang malaking pandaraya na nagaganap sa loob ng ating kumpanya na kinasasangkutan ng ilang individual na malapit sa atin. Habang nagsasalita si Mr. De Leon, ipinapakita niya ang mga dokumento sa isang malaking screen sa likuran. Mga financial statements, mga kopya ng mga transaksyon, mga pangalan ng mga shell companies. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang Project Nightingale, sabi ni Mr. De Leon, ay isang detalyadong plano para sa money laundering at pag-aagaw ng kontrol sa Montemayor Holdings na pinangunahan ni Ginoong Hector Montemayor kasama ang si Ma'am Rafaela Vergara. Napaatras si Rafaela. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang tunog na lumalabas. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa kanyang pag-atras, hindi niya napansin na natapilok siya sa laylayan ng kanyang gown. Nawalan siya ng balanse at sa kanyang pagbagsak, ang malaking tiyan na kanyang isinusuot ay biglang nahulog at gumulong sa sahig, nabiyak at nagpakita ng foam at mga materyales sa loob. Isang malakas na sigawan ang bumalot sa bulwagan. Tumingala si Rafaela sa madla, sa mga mapanuring mata, sa mga kamera na nakatutok sa kanya, at sa wakas, sa mukha ni Don Lucian na puno ng pagkadismaya at awa. Ang kanyang kasinungalingan ay ganap ng nabunyag. May ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang palabasin siya sa Villa Montemayor. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na kwarto sa Maynila. Nagtatrabaho sa isang maliit na kainan para makabawi man lang sa gastusin. Ang mga alaala ng paratang at pagpapalayas ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, isang malalim na sugat na mahirap pagalingin. Ngunit ang pinakamatindi ay ang pagkadismaya sa kawalan ng tiwala ni Don Lucian. Isang hapon, habang naghuhugas siya ng mga pinggan, may lumapit sa kanyang isang lalaking nakasuit. "Miss Nerissa?" tanong nito. Tila formal.
Tumango lamang si Nerissa. Nag-aalalang baka may problema na naman. Ako po si Mr. De Leon, ang financial advisor ng pamilya Montemayor. Pagpapakilala ng lalaki. May mensahe po sa inyo si Don Lucian. Nais niya kayong makausap. Dito po sa Villa Montemayor. Napalunok si Nerissa. Bumalik sa villa? Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ngunit ang pagbanggit ni Mr. De Leon sa pangalan ni Don Lucian, kasama ang malumanay nitong tono, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi ito kasamaan. Nang makarating si Nerissa sa Villa Montemayor, hindi na ito ang malamig at formal na lugar na kanyang nakasanayan. May kakaibang katahimikan sa hangin, ngunit hindi ito ang katahimikan ng pagbabanta, kundi ng pagmumuni-muni. Sinalubong siya ni Don Lucian sa sala. Ang dating matigas at malamig na ekspresyon sa mukha nito ay napalitan ng kalungkutan at pagsisisi. Nerissa, simula ni Don Lucian, ang kanyang tinig ay mababa at puno ng emosyon. Nais kong humingi ng taos-pusong tawad sa iyo. Napatingin lamang si Nerissa, hindi makapaniwala. Sa mga nagdaang linggo, patuloy ni Don Lucian, natuklasan ko ang buong katotohanan. Ang panloloko ni na Hector at Rafaela, ang kanilang plano na agawin ang aking kumpanya at ang aking mana at ang iyong katapatan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nerissa. Nagkamali ako sa iyo, Nerissa. Labis akong nagkamali. Nabulag ako sa panlabas na anyo at sa mga kasinungalingan. Hindi ko nakita ang tunay na halaga mo. Ang katapatan mo ang nagligtas sa aking pamilya, sa aking kumpanya, nang hindi ko namamalayan. Ang mga salita ni Don Lucian ay tila tumagos sa puso ni Nerissa. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-amin. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi ng galit, kundi ng haru-harong emosyon. Hindi ko man mabura ang sakit na naidulot ko sa iyo. Sabi ni Don Lucian, nais kong bigyan ka ng pagkakataon na makabawi, hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga tulad mo. Inilabas niya ang isang folder. Ito ang Quincena Montemayor Foundation, ang aming charity arm. Sa ngayon, ito ay hindi gaanong aktibo. Nais kong ikaw ang mamahala nito. Bilang opisyal na tagapamahala, gusto kong gamitin mo ang pondong ito para tulungan ang mga taong tulad mo. Mga taong nagigipit, mga taong nangangailangan ng tulong, mga taong hindi nakikita ng lipunan. Napalunok si Nerissa, isang bagong pagkakataon, isang paraan para makatulong tulad ng lagi niyang nais. Tumingin siya kay Don Lucian, nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Don Lucian, sabi ni Nerissa, ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon. Tatanggapin ko po ang inyong alok at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mapabuti ang pondasyong ito at makatulong sa mas maraming tao. Isang malalim na paghinga ng ginhawa ang pinakawalan ni Don Lucian. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Nerissa. Alam kong hindi ako nagkamali ng desisyon. Lumipas ang ilang buwan. Ang Villa Montemayor ay tila nagkaroon ng bagong buhay. Hindi na ito ang lugar ng mga anino at kasinungalingan, kundi isang tahanan kung saan ang katapatan at pagmamalasakit ang nangingibabaw. Sa puso ng pagbabagong ito ay si Nerissa Angayomba, ang dating kasambahay na ngayoy matagumpay na namamahala sa Quincena Montemayor Foundation. Ang kanyang opisina sa loob ng foundation ay simple ngunit puno ng sigla. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga drawing mula sa mga batang natulungan niya, mga litrato ng mga pamilyang nabigyan ng pagkakataon, at mga sertipiko ng pasasalamat. Bawat araw ay puno ng mga bagong hamon at bagong kwento ng pag-asa. Mga kwentong nagpapatunay na ang mabuting puso ay kayang gumawa ng malaking pagbabago. Ang kanyang ina ay maayos na ngayon. Ang gamot ay regular na naibibigay. At ang kanyang mga ngiti ay mas malawak kaysa dati.
Madalas dumalaw si Don Lucian sa kanyang opisina. Hindi na ito ang dating Don Lucian na malamig at puno ng bigat sa dibdib. Ngayon, sa bawat pagbisita nito, tila meron itong bagong enerhiya, isang kislap sa mga mata na hindi lamang dahil sa tagumpay sa negosyo, kundi dahil sa inspirasyong dulot ng babaeng kaharap niya. Isang hapon, habang tinatapos ni Nerissa ang isang report, kumatok si Don Lucian sa kanyang pinto. May dalang isang maliit na buke ng mga gumamela, ang paboritong bulaklak ni Nerissa. Nakaabala ba ako? Tanong ni Lucian, may ngiti sa labi. Hindi po, Don Lucian. Sagot ni Nerissa, tumayo mula sa kanyang upuan. Bakit po kayo napadalaw? Nais ko lang siguraduhin na hindi ka nagugutom. Biro ni Lucian, sabay lapit at pag-abot ng bulaklak. At para na rin, kamustahin ang aking pinakamagaling na manager. Nagkatinginan sila at sa mga sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng emosyon na kanilang pinagdaanan. Ang sakit, ang pagdududa, ang pagpapatawad, at ang pag-usbong ng bagong pag-asa. Ang ganda po ng mga bulaklak, sabi ni Nerissa. Hinaplos ang mga talulot. Salamat po. Tulad mo. Sabi ni Lucian, ang kanyang tingin ay nanatili sa mga mata ni Nerissa. Nerissa, alam mo ba, simula nang makilala kita, nagbago ang pananaw ko sa maraming bagay. Ang tunay na yaman ay hindi lamang sa pera o sa pangalan, nasa katapatan, sa kabutihan, nasa puso. Lumapit siya, dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ni Nerissa. Ang init na dumaloy sa kanilang mga palad ay nagpatunay na ang kanilang samahan ay higit pa sa pagiging employer at empleyado, higit pa sa pagkakautang ng loob. Ito'y pag-usbong ng isang pagmamahal na itinayo sa pundasyon ng katotohanan at pag-unawa. Nerissa, mahinang sabi ni Lucian, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Sa tingin ko, mayroon tayong magandang kinabukasan, isang kinabukasang puno ng pag-asa at pag-ibig. Ngumiti si Nerissa, ang kanyang puso ay puno ng saya at kapayapaan. Ang mga hamon ay naroon pa rin, ngunit sa tabi ni Lucian, alam niyang kaya nilang harapin ang lahat. Ang dating kasambahay at ang mayamang Don ay sabay na humarap sa bagong araw. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, handa sa isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Nerissa at Don Lucian. Maraming salamat sa inyong paglalakbay, kasama nila sa bawat hakbang, sa bawat tawa at sa bawat patak ng luha. Ang pagsulat ng kwentong ito ay naging isang makabuluhang paglalakbay para sa akin. Puno ng mga natutunan tungkol sa tibay ng loob, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, at sa hindi matatawarang halaga ng katapatan. Sa bawat kwento, may mensaheng nais nating ibahagi. Sa kwentong ito, nais kong ipaalala na kahit gaano pa kahirap ang ating pinagdadaanan, ang katotohanan at kabutihan ay palaging mananaig. Ang pag-ibig, kapag ito'y nakabatay sa respeto at pagtitiwala, ay kayang bumuo ng mga bagong simula mula sa mga abo ng nakaraan. Ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na sandali, naghihintay lamang na matagpuan ng mga pusong bukas at matatag. Sana'y nahaplos ng kwentong ito ang inyong mga puso at nagbigay sa inyo ng inspirasyon na yakapin ang inyong sariling mga pagsubok ng may tapang at pagmamahal. Lubos akong nagagalak kung maibabahagi ninyo ang inyong mga saloobin, ang inyong mga reaksyon, o kung may bahagi man ng kwentong ito na tumatak sa inyong puso. Ang inyong mga mensahe ang nagbibigay buhay at kabuluhan sa bawat salitang aking isinusulat. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang mga kwento. Naway laging pagpalain ang inyong mga buhay.